Okay, so ayan po, magandang araw po sa inyo lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So another property for sale ulit ang aking ipapakita po sa inyo. Dito naman po sa aming hometown sa bayan po ng kuya po. Ito po ay 2 hectare naman po siya. So ito po siya, palayan po siya. Nakaalong barangay road po. At siguro mga this year o next year po siguro masisemento na po itong kalsada po na ito. At idudugtong po nila dun sa kalsada po doon na sementado po. So, okay. So, ayan po. Hanggang po doon sa may mga puno na yan, yan po yung boundary po ng property. So, ano na po yung sementadong daan. Siguro mga 10 meters lang po ang ano po, bago sa property na. So, ano po yung sementadong daan. Power line, andito na rin po. Internet connection, andyan na rin po internet connection. At source of water po dito, deep well, wala nga lang po nawasa. So, ang frontage po niya, simula dyan sa may mga puno na yan hanggang dun po sa pangalawang poste. Yan. So nasa mga 150 meters po siguro, o mga 150 to 200 meters po yung kanyang entrada. So hanggang dun pa po yan. At ito po ay rice field po. At yan po meron pong fish pan po dyan sa part na yan. And kung nakita nyo po yung kulay puti na ano po, fish pan po yan. Ang maganda po dito, may mountain view. Kitang-kita po dito yung Mount Balungaw. And then, ito po ay south ulan lang po ito. Ayan, wala pong hindi po siya irrigated. At ito po ay titled property. Ayon po sa source po namin dahil meron po kaming, may naglapit po sa amin na tao o ahente dito sa property po na ito. Hindi po kami nakadirect. At naka-depende lang po kami sa mga sinabi po niyang details ng property nito. Tumihingi nga po kami sa kanya ng copy ng title. Wala siyang maipakita dahil mga ano po kasi, baguhan pa lang po kasi, kaya yun. So sabi naman po niya title property, sabi naman po niya sa amin at sa pinsan doon niya may-ari to eh. So may mga solar light na rin po dito. May mga solar light. At hanggang po yun eh, sa nagpas pa po doon. So may poste na yun, lalagpas pa daw po konti. At ganoon na po siya hanggang sa may kawayan po na yun. May kawayan po dun eh, pas ganoon na po siya. So try ko pong i-ano sa Google map yung ano po niya, yung shape ng property na ito. Ipa-flash ko na lang po sa screen. At ito po ay estimate ko pong inaani po nito, itong farm na ito, itong rice field na to, siguro nasa mga 150 na kaban ng palay. First cropping lang kasi pag ano po, first cropping na sila nagtatanim ng palay dito kasi sa ulan lang po siya. After po ng palay, ang tinatanim po nila dito ay munggo. Yun po naman yung sulod ng tinatanim po nila. So dyan po, yun nga po sabi ko, dyan na po yung sementadong daan. Andyan lang po yung malapit lang po dito yung barangay hall tsaka elementary school. And then ang layo po niya sa town proper po pala. Pwede kayong dumaan dito papuntang town proper, sementado po dito. Mas malayo nga lang po. Siguro nasa mga 15 kilometers po siguro estimate ko po. And then kung dito naman po mas malapit po siya, siguro nasa mga ano lang. Mga kulang-kulang 10 kilometro po siguro. Kasi yung bundok po na yan, yung Mount Bulelay na yan, sa side po yan, andyan na po yung town proper. Yung dito sa bayan po ng kuya po, yung kanya nga palengke. At sa bandarian po ay boundary na po niya. Boundary na po ito ng ng Nueva Ecija tsaka Pangasinan. Yan po sa part na yan ay Balungaw, Pangasinan at banda rito po ay kuya po Nueva Ecija na po siya. Ayan. And then dito po nga po ay mga kabahayan na po yan yung part na yan. Kabahayan na po yan. Ayan po, kabahayan na po yung mga yan. Kabahayan na po. At ito nga po yung way. Pag diniretso po ito, pagpapunta po sa town proper, madadaanan mo na po yung national highway po dyan. Pero yun nga po, sabi ko po, rough road pa lang po dito. Siguro ang estimate kong rough road po nito, nasa mga, simula dito sa property hanggang sa may sementadong daan sa banda roon, nasa mga 3 kilometers po siguro yung rough road. Tapos dito nga po, andyan lang po yung sementadong kalsada, and then the rest po ay sementado na po lahat. Mas ano nga lang po dito, mas mahaba po dito yung biyahe, unlike po dito sa part na ito. Okay, so ito nga po ay
Ulitin ko po, 2 hectare. At ang presyo pala ng property na to ay 3.5 million. Kung gusto pang i-negotiate yung price ng property na ito, ay kausapin na lang natin yung mismong nagbebenta o may-ari sa property na ito. At sasamahan po tayo ng source po namin para makausap po natin yung may-ari. At kung tinanong ko kung tax update, hindi niya masabi. Kaya sabi ko naman, pag hindi po nila nabayaran yung kanyang amilyal or yung real property tax po niya, ay sasagutin po nila yon para at least para makakuha po tayo ng ibang mga dokumento. So puntahan natin yung ibang part ng property nito. So ayan po, pagpapatuloy ko lang pagkuha ng video, andyan na po yung sementadong dano. And then dito po, try natin puntahan yung ibang part po niya. Ayan. So kitang kita po dito yung yung fish pan. Yan po yung fish pan po niya. And then ang alam ko doon sa isa, dalawa, pangatlong poste o pang-apat na poste, yun na po yung boundary sa pang-apat na poste. Pag ganoon na po siya, hanggang doon po sa may kawayan po doon. Yung property na ito. Ayan. So ganda po ng mountain view po niya, oh. Ayan, oh. Kitang-kita po yung mountain view ng Mount Balungkaw, pero hindi po bulkan po yan. Hindi po siya bulkan. Ayan po. So sabi ko nga po, yung power line, andyan na po yung power line, tsaka internet connection, nakalong barangay road, rough road nga lang po sa tapat po niya, pero sabi ko nga malapit lang po sa sementadong daan. At dito po marami kayong pwedeng gawin po dito. Pwede nyo pong tamnan pa ng mga fruit bearing. Kung ayaw nyo pong magpalay, pwede nyo pong tamnan ng mga fruit bearing. At kung gusto nyo maggulay, pwede rin naman po. Source of water po, magpapadipel na lang po tayo para at least tawag dito po ay may source po ng water dito in case na kung ano po yung gusto nyo itanim po dito. Ayan. So may bahay pa po dun, no? Laking bahay po yan dun. And then yung part po na yan ay Balungkaw na po yan. Part na yan, banda sa may mga maraming kahoy po dyan. Balungkaw na po yan. Okay. So kung may tanungan po kayo regarding po sa property nito, tawag na lang po kayo sa akin. At kung gusto nyo mag-schedule po ng viewing para sa property nito, nag-schedule po kayo, tawag nyo na po sa akin kung kailan kayo mag-viewing. Available po ako Monday to Saturday po. At kung may ibang katanungan pa po kayo, tawag lang po kayo at try ko pong sagutin yung mga tanong nyo po regarding po sa property na to. Ayan. So hanggang dito po muna. So please follow and subscribe para sa ibang mga property pa po na iba-vlog po namin. Thank you po and God bless.